Ngayon, atin lang pong kausapin si Dr. John Paulo Rivera, isa po sa mga researchers po ng PDIS. Maganda umaga po, Doctor. Magandang umaga, Manong Ted, sa inyong Apo. mga manonood. Magandang umaga po. Salamat muli sa panahon. Doktor, ito pong inyong pinakahuling inilabas nga po na report. Pwede ho ba namin makuha lang po yung detalye po nito sa magkakahiwalay Mm. lang pong aspeto, no? Sinasabi po ninyo, yung ating pong dapat nakahandaan sa mga paparating pong kalamidad, sa mga nagdaang kalamidad, and yung pong issue ng corruption. Please go ahead. Okay, sige po. So, yung pag-aaral po na yun ay ginawa namin nung patapos na ang 2024 bilang prospect, no, o forecast sa mangyayari sa ekonomiya ngayong 2025. So, sinasabi ng pag-aaral na ang ekonomiya ng Pilipinas ay may matibay na pundasyon, subalit hindi garantiya, no, ang tuloy-tuloy na paglago dahil nga sa mga issue ng korupsyon at sa epekto ng tinatawag nating rapid climate change, no. Patungkol naman sa climate change, no, kinakailangan kasi, no, na ang ating ekonomiya ay maging handa, no? Hindi maging reactive lamang kapag nandiyan na ang kalamidad, saka lamang tayo kikilos. Ang kalamidad ay dapat na pinaghahandaan kahit ito ay wala pa. Sa issue naman ng korupsyon, sinasabi ng pag-aaral na kinakailangan natin itong bawasan o i-eliminate, no, tanggalin upang mas makaangat pa yung ekonomiya natin. Kasi sa kasalukuyan, lumalaki ang ekonomiya natin ng nasa 5%, may elemento pa ito ng corruption na paano pa kaya kung wala? Mas mabilis ang ating magiging paglaki at bibilis yung pagkakamit natin ng upper middle income status. Opo, Doctor, ito pong ginawa niyo pag-aaral bago po nalantad itong skandalo ng flood control projects and DPWH ghost projects. Yes, bago pa po yan mailantad. Okay. So, puntahan lang po natin muna ito pong usapin doon sa kahandaan natin sa mga kalamidad. Ano po? Alam po naman natin nangyayari yan taon-taon. Ngayon po, Mm. may mga lindol na. Sa usapin po ng kahandaan, kumusta po naman sa inyong pag-aaral ang kahandaan ng Pilipinas sa aspetong ito? Sa usapin po ng kahandaan ng LGUs, kahandaan ng national government na tumugon, at yung kahandaan po ng mga pamilyang Pilipino. Sa handa, no, may antas ng kahandaan ng ating mga LGU at ang ating mga kababayan dahil patuloy naman, no, yung mga drills, na mga practice na ginagawa sa ahensya ng pamahalaan, sa pribadong sektor at sa mga paaralan. Pero, no, nangangailangan kasi ito ng paghahanda sa larangan ng infrastruktura. Kung sa lindol, kinakailangan kasi na sigurado tayo sa tibay ng ating mga gusali, pampubliko man o pangpribado. Ito ba ay nagkaroon ng tamang inspeksyon, ng tamang mga construction na sumunod ba ito, no, sa naayon sa ating building code at wala bang anomalya na nagaganap. Para naman sa mga inaasahan nating bagyo, matagal na panahon na dapat tayong naglabas ng pera para sa mga makabagong teknolohiya na ma-predict, no, ang direction ng bagyo. Do meron tayo, no, meron tayo, pero mas nangangailangan pa ito ng suportang pinansyal at suportang scientific, no, para mas mapaunlad pa ang mga teknolohiyang ito. Opo, doon po sa tanong kong kahandaan, kaya ko po, kaya broad po yung ating katanungan din Mm. kasi baka ho kayo meron din pong ginawa dito na paghihimay doon po sa usapin halimbawa ng sinasabi ngayon ng DOST, no? Yung Mm. pong mga proyekto na may kaugnayan halimbawa sa flood control, dapat Mm. yang ginagamitan ng siyensya, no? Hindi basta-basta Mm. para po tayo kumbaga cost efficient at sakto. Opo, doon po Mm. sa aspetong iyon, kahandaan nga natin sa mga bagyo. Lagi nangyayari po Mm. ito, 18 bagyo isang taon. Mm. Di ho ba kapag pinag-uusapan natin yung mga proyekto kung saan ka lang dapat nga magtayo ng mga gantong uri ng flood control projects, yung pong mga pabahay po sa laging sinasalantaho ng baha, etc. Yung ganun Mm. pong aspeto sa inyong pag-aaral ba, natumbok ho ba ninyo talaga yung kakulangan dito o yung pong sufficient po na galaw ng gobyerno? Well, hindi namin specificong pinag-usapan yung detalyeng yan, pero Mm. kung oobserbahan po natin, Manong Ted, no, yung mga nagaganap ngayon na kaunting ulan lamang, malakas ang hangin, suspendido na agad ang klase, ang trabaho sa pribado at pampublikong sektor. Ito kasi nagtuturo ito na, teka, parang meron tayong pagkukulang, no, sa paghahanda sa kadahilan ng
nadidistorbo, no? Mhm. Nadidistorbo yung normal na takbo ng negosyo, ng pamahalaan dahil lamang hindi natin napaghandaan yung mga ganitong klaseng climate change effects. Opo. Meron tayong agency, 'di ba, dito po sa tungkol sa climate change ngayon na meron nga silang convergence sa iba't ibang agencies para makatugon, no, ang ating pamahalaan, lalo na ang mga lokal na pamahalaan sa paghahanda Mm, sa aspetong ito. Ito ba isinakop mm. ng inyong pag-aaral po, Doktor? Well, hindi po na mga convergence program po kasi no ay natural na nangyayari. Mhm. Subalit no yung kahandaan kasi ng infrastruktura no, maaari tayong makipag-coordinate no magkaroon ng mga convergence sa iba't ibang ahensya, ngunit kung ang infrastruktura ay hindi handa, nababalewala no ang mga pag-uusap na ito. Kaya kailangan talagang pagtuunan ng pansin yun. Opo. Ito hong usapin ng korupsyon, kano niyo ginawa ito before this scandal? Ano Mhm. po, noong pa ho na bago niyo ginawa itong pag-aaral na ito, ano Mm. ang effect po ng korupsyon at yung sinasabi din po ninyo na kasama dito red tape, ano po? At nung Mhm. pa man Mhm. problema sa pagninegosyo sa Pilipinas, Mhm. usapin yan sa pagkakaroon po ng enough resources ng gobyerno through Mhm. taxes and Mhm. income para po ponduhan itong mga proyekto na pangangailangan sa kalamidad. Mhm. So, tama po, no? So, itong corruption kasi, red tape, naapektuhan ito yung tinatawag nating public no at private investor confidence no. So sa halip na ang mga mamumuhunan ay magpapasok ng pera sa Pilipinas upang gumawa ng mga infrastruktura, gumawa ng mga trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino, ito ay nababawasan no. At yung kita ng ating mga mamamayan ay bumababa no, hindi nito natutugunan yung mga pang-araw-araw na pangangailangan at ang ating mga infrastruktura naman ay hindi masyadong nabibigyan ng pondo dahil sa kakulangan nga ng mga pumapasok na investors at salapi sa ating bansa. Ang Mm. nangyayari ngayon no sa maari nitong sa buwis natin kukunin. Pero ano kasi nagkukulang din yung pasok ng buwis dahil nga walang mga investors na nagiging source ng buwis na kinokolekta ng pamahalaan dahil nga sa korupsyon na ito. Opo, ito hong ating diskusyon nga ano ho, professor, doctor, kaya ho nga ito'y napakainam para lang ho maintindihan ng mga nakikinig sa Mm. atin, ng mga pangkaraniwang Pilipino, Mm. maging ng mga negosyante, yung mga nasa middle class, doon po sa mga Mm. doon sa mga maliliit na negosyante, kung ano effect nito ngayon, nito hong iskandalong ito by next year. Kasi Mm. sa ngayon po, professor, na ginawa niyong pag-aaral na ito, wala pa itong iskandalong ito. Mm. Opo. Ito ho ngayon ang pinakamalaking iskandalo na atin na pong sinusubaybayan. Mm. Sa usapin po noong pong koleksyon ng gobyerno. Ano ho ang inyong pagtaya po dito? Koleksyon ng gobyerno sa taxes and then kaakibat nito na serbisyo na ibibigay sa Mm. taong bayan and eventually po yung dagdag na utang na mangyayari kung kukulangin. Mm. So sa nangyayari kasi ngayon Manong Ted ano, yung ating mga kababayan ay na aking naobserbahan ano, sa pagkakausap sa kanila, nawawalan sila ng gana, no? Nakakawalan ng gana na magbayad ng buwis dahil hindi nga natin alam no, kung saan ito napupunta, hindi naman ito napupunta diretso, no? Bumabalik sa mga mamamayan, kaya merong hesitation ng ating mga mamamayan patungkol sa pagbabayad ng buwis, saan ba napupunta ang mga buwis na binabayad. Kaya ang ating pamahalaan ngayon ay mag-aalala na saan tayo kukuha ng pondo para bayaran ng ating mga utang, para gawin ng mga infrastruktura. Kaya ngayon po mapipilitan tayo no, na humanap ng ibang mga paraan para makakolekta pa. Pero sa kabilang banda ng ating mga mamamayan no, may mga tumatawag nga na ibaba ang value added tax, magkaroon ng tinatawag na tax break o Mm. tax holiday. Subalit no, ang sa kabuang larawan ng ating ekonomiya, maaring hindi ito makabuti dahil maaring magkulang patuloy no ang pondo ng ating bayan meron pang korupsyon na kasama diyan. So, maari po dapat nating tingnan no kung saan natin dapat mai-improve pa, na mapapaganda pa ang collection ng tax, lalong-lalo na Manong Ted no yung paggamit ng tax. Kaya nga po no, kailangan talaga may maparusahan no sa mga isyung ito upang maipakita na seryoso ang pamahalaan
sa paggamit ng buwis, pagsoli ng mga ninakaw na pera ng bayan at mapanagot ang mga may sala. Okay. Sir, yun hong factor dito nung credit standing natin, and then yung pong sinasabi ng US State Department na pati sila ay nababahala dito po sa usapin po ng korupsyon, they pertain to specific agencies. Yung effect po nito para po sa next year natin na pagbabudget. Mm. Opo, at next year po na pangitain natin sa ating pong economic growth rate o maging, opo, maging sa ating pong deficit na naman. Di, Manong Ted, no, nakakabahala naman talaga yung magnitude, no, ng corruption na napapanood natin, na nakikita natin ngayon. Kaya nakaka-apekto to, sabi ko nga kanina, sa tinatawag nating investor confidence, no. So, Amerika na ang nagsabi na nababahala sila, no. So ito ay nagbibigay mensahe sa ating mga foreign investors na kung ano ba, no, ang kakahinatnan ng kanilang salapi kapag ipinasok nila ito sa Pilipinas. At dahil diyan, no, maaring bumagal yung pasok, no, ng foreign exchange, no, ng mga dolyares, ng mga investment sa ating bansa, na maari ring magpabagal sa takbo ng ating ekonomiya sa susunod na taon, no. Ang ating ekonomiya ng Pilipinas, no, tinatawag itong consumer-driven economy, no. Malaking porsyento ng ating ekonomiya ay nanggagaling sa pagkonsumo ng ating mga kababayan ng pribadong sektor. Ngunit hindi kasi ito sapat, no, para makuha yung paglaki na gusto natin next year, no. Nangangailangan po ito ng tinatawag nating investment boost o suporta, no. Hindi lamang sa consumption, hindi lamang sa paggastos ng gobyerno, kundi na rin, no, sa investors na papasok sa ating bansa. Ay maari po, no, dahil sa mga corruption na issue na to, maaring maapektuhan ang takbo ng ating ekonomiya sa 2026. Opo. So sir, consumer kaninyo, no, kung tayo po isang ekonomiya na kung saan po ang consumers po ang siyang nagbibigay po ng sigla dito kasi nga umiikot po yung pera sa usapin po ng inflation. Kasi definitely bababa ang consumption kapag po mataas po ang ating kung mahal ang bilihin. Ano ho ang pagtansya ng PDIS sa ating pong inflation by next year? Sa lagay naman po ng inflation, Manong Ted, mahalaga ang ginagawang papel ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas upang ma-manage na mapanatili ang inflation sa tinatawag nating healthy range, no? Sa tamang antas lamang na 2 to 4%. At inaasahan natin, no, na sa katapusan ng 2025 hanggang sa 2026, ito ay mapapanatili sa ganung antas. Ngunit, no, merong mga banta katulad na lamang kapag masyadong malala ang epekto ng mga bagyo, ng mga natural disasters na gugulo, no, tinatawag nating disruption, no, disruption sa supply na maaring magpataas ng presyo ng bilihin. Kahit, no, kahit na ang ating inflation ay nasa manageable, no, magandang antas, ito ay patuloy, no, patuloy na humaharap sa mga banta, no, banta ng political instability, climate change at mga tinatawag nating supply disruption. Po. Sige po. So, basically po, ang inyo pong issue dito, una, ay yung pong usapin ng corruption na tama po, nagbibigay po ng political instability and uncertainty na naaapektuhan ng ating mga investors, lokal man o dayuhan, and yung banta po ng pagbabago ng klima at malalakas po na bagyo at ilang pang kalamidad. Ano ang inyo pong proposal sa inyo pong studying ginawa, Doctor? Isa po sa mga proposal na sinabi namin, no, sa aming pag-aaral, kailangan nating ma-manage, no, o mabawasan o hangga't maaari, no, matanggal yung elemento ng korupsyon dahil ito po ang in Tagalog na pumapatay sa ating ekonomiya sa kadahilan ng hindi natin nakakamit yung tamang produktibidad na magpapalaki sa ating ekonomiya sa antas na gusto natin, no. Umaasa tayo ng 7 to 8%, pero kailangan natin, no, kailangan may gawin tayo na bawasan ang corruption. Dahil yung lakas, no, yung lakas ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi ito self-driving. Oo. Kailangan nito ng disiplina,
direksyon Mhm. at paghahanda na Mhm. magmumula mula sa ating pribadong sektor, mamamayan at pamahalaan. Oo. Dr. Rivera, si Chacha po ito. Doc, Hi, DJ. good morning po. Doc, sabi niyo po sa report niyo dito, kailangan ng mas comprehensive na risk management strategies. Para lang po sa mga hindi pamilyar na mga nakikinig at nanonood sa atin, paano ba Mm, natin ipapaliwanag to in simpler terms? At kung hindi agad mm, ito aaksyonan ng gobyerno, ano po mm, ang worst case scenario dito po sa mangyayari sa ekonomiya ng ating bansa? Salamat, DJ Chacha. No? So pag sinabi kasi nating risk management, hindi tayo reactive, no? Hindi kung kailan nandyan na ang kalamidad, saka lamang tayo gagalaw, no? Pag sinabi nating risk management, hindi pa ito nangyayari, pinaghahandaan na gumagalaw na tayo. So halimbawa may bagyo, no? Hindi natin hihintayin ang bagyo na mag-landing, no? Dito sa Pilipinas, bago pa lamang ito dumating, andyan na kumikilos na ang pribado, mamamayan at ang pamahalaan na ito ay pagandaan. Isa pa, no? Dapat pinaghahandaan natin ang ating mga classroom, dapat ito ay matibay, ang mga gusali ay dapat hindi substandard upang kung may lindol man, hindi agad ito bibigay. No? Hindi yung titipirin natin ang mga infrastruktura dahil hindi naman natin alam kung kailan darating ang mga kalamidad. So yung paghahanda na kahit wala pa ang kalamidad, yan ang tinatawag nating risk management. At kung hindi po ito gagawan agad ng aksyon ng gobyerno or Kung policy hin- reforms, kailangan din po ba natin? kung hindi natin sisimulan ng policy reform, edi magiging reactive na naman tayo, no? Kapag may malakas na ulan, suspend na naman ulit tayo ng klase, ng trabaho, na paulit-ulit nang nangyayari. Na kung napaghandaan 'yan, maaari na patuloy no, ang operasyon ng paaralan, ng pamahalaan, At hindi rin kahit malaki ang merong nangyayaring gastos. ulan. At di Oo. malaki ang gastos. Oo. Hindi ganun kalaki ang nawawala sa ating ekonomiya Oo. dahil napaghandaan Oo. ang mga kalamidad na ito. And sa tingin natin sa mga nakalipas sa pag-aaral ninyo, ito at ito na rin ang sinasabi ninyo, paghandaan ito noon pa pero hanggang ngayon hindi pa rin po ginagawa. Ngayon po sir, dito sa study ninyo, nabanggit yung inflation, nabanggit din po yung natural disasters, kasama pa yung corruption issue. Alin dito ang pinaka-critical na dapat unahin ng gobyerno? Sa ngayon ang pinaka-kritikal diyan para sa akin ay ang pag-aresto no sa korupsyon no. Dahil kapag nawala ang korupsyon o kahit man lang mabawasan no ng napakalaking bahagi ang korupsyon, maari kasing mai-direkta no ang mga pondo para sa mga proyekto ng paglaban sa climate change no, mas maayos na infrastruktura na tutulong sa ating mamamayan makaresponde kapag mayroong kalamidad na huminto. So unang-una talaga diyan corruption. Napakatagal na nating problema ang korupsyon at ngayong ito ay nabulgar na nga ng harap-harapan. Siguro naman ay mapag-iisipan na natin na importante itong pag-usapan, importanteng mapanagot ang mga may sala para naman maka-move on na ang ating ekonomiya. Sige, so doctor, yung sinasabi ho ninyo, no, na kanina nakailang ulit na po tayo doon sa usapin ng yung mga paghahanda, dapat lagi kang handa. Corruption, palagay ko po hindi pa kayo pinanganganak. Yan na po yung issue. Tama ano po, doctor? Hanggang Tama ngayon po. po, yan pa rin. Asan ang problema natin? Asan ang problema po ng Pilipinas, ng mga Pilipino? Bakit yung isyong yan, noon pa po yan pinag-uusapan. Hanggang ngayon, yan pa rin. Nasaan pong problema natin? Sa inyo pong palagay lang, baka lang ho, hindi kasama sa inyong study, pero kayo po, bilang isa po sa mga dalubhasa po sa ekonomiya. Isasuot ko Manong Ted no ang aking sombrero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino no. Ang tama kayo no. Bata pa lamang ako paulit-ulit na itong pinag-uusapan. Ang problema kasi nasa sistema, no? Nagkaroon tayo ng sistema na napagsasamantalahan at ang sistemang ito ay dapat baguhin. Ngunit yung inaasahan nating babago sa sistemang ito ay siyang mga nakikinabang no, sa sistemang kailangan baguhin. So tayo ay nahaharap kasi sa chicken and egg problem na babaguhin ng sistema ng mga taong nakikinabang sa sistema. So, kailangan itong simulan ng diskusyon kasi ang problema talaga ay sistema. Kapag ito ay naayos, susunod lahat. Opo. When you talk about system, is it the form of government or the system called democracy? Siguro Manong Ted, kasi ang demokrasya naman ay gumagana,
ang form ng pamahalan ay gumagana. Siguro ito ay may kinalaman sa implementasyon ng mga polisiya, ng mga programa na lagi tayong merong exception to the case. No? Kapag merong exception to the case kasi nagkakaroon ng mga loopholes na maaaring maabuso, mapagsamantalahan para sa mga pansariling interes. Okay. So, siya po kasi isa pong ekonomista, hindi siya political analyst. So, naiintindihan natin ito sinasabi ni Doctor. Again, mga kapatid, sa panghuli lang po na punto po, Doctor, ano po, sir, sa ngayon, ano po, na ating sitwasyon, hindi pa natin nakikita yung pong kahit na kalagitnaan pa lamang ng mga kaso, ano po na isasampa sa mga taong sangkot dito. Because of the system, it will take again months or perhaps years. Kapag po, ano ang danger nito sa ating pong pangkalahatang ekonomiya? Kapag po by next year, ano po, ay hindi pa rin po magkaroon ng linaw sa mga taong responsable at mga dapat managot sa pagnanakaw na ito, ano po ang pangitain po ninyo sa ating ekonomiya? Manong Tadanang, kapag mabagal ang ating investigasyon, mabagal ang pagkuha natin ng resulta, mabagal din na makakamit natin yung mga gusto nating antas ng paglaki, mga upper middle income. Hindi ko sinasabing hindi natin ito makakamit. Pero makakamit natin ito. Yun nga lang, matagal. Dahil mabagal nating maimbestigahan ang mga bagay-bagay. Ang gusto lang naman ng mamamayang Pilipino, ang gusto lamang ng mga investors, ay agarang mabigyang linaw, may maparusahan upang bumalik yung kanilang tiwala sa governance at sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, sige po. So, Professor, salamat po na marami. Doctor, sa inyo po pagpapaliwanag po sa isyong ito. And we look forward po sa isa pa hong edisyon ng inyong mga pag-aaral para po kami matuto dito po sa mga napaka-importanting isyong ito. Katuwang po ninyong aming pong programa sa pagpapalaganap po ng tamang informasyon. Salamat po sa inyo, Doctor. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Sa ulitin. Thank you. Si Dr. Mabuhay ka. John Paulo Rivera. Opo, isa po siyang Doctor in Economics. Opo, yan po ang kanya pong Philosophy in Economics, Doctor of Philosophy in Economics, and Master of Science in Economics. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!